Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya naman akin na pong hinihingi muli ang inyong pong mapakinig, ang inyong pong mga puso upang ating pong pagsasaluhan ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. So ang inyong mabalitaan, itong nakaraang linggo, nabalitaan ng buong mundo, lalo na sa evangelical world, ang pagpanaw ng isa sa kinikilalang patapat na tagapagbulay at tagapangaral ng salita ng Diyos, si Dr. John MacArthur. Siya ay pastor ng Grace Community Church at siya isang kailang tagapagtanggol or defender ng panampalatayang Kristiyano sa loob ng maraming dekada. Siya ay matatag na mangaral, tapat na guro ng salita ng Diyos sa loob ng mahigit 5 dekada. Sa loob ng maraming taon, hindi siya nagbago ng kanyang mensahe upang makibagay o makiayon sa libutan. Hindi niya inakit ang mga tao gamit ang karisma o yung kanyang personalidad, kundi ipinangaral niya si Kristo at ang kanyang salita. Malinaw, matapat, at walang anumang pag-aalinlangan. Subalit, sa kabila ng kanyang karunungan, ng kanyang impluensya, siya rin ay ating makikita bilang isang hisidlan na lupa. Marupok, mayroong hangganan at lumilipas. Naranasan niya ang kahinaan, ang pagod at ang mga pagsubok. Ngunit kung ating makita kung ano yung nagtulak sa kanya hanggang sa siya magpatuloy hanggang sa wakas ng kanyang buhay, ito yung kayamanan na ipinagkatiwala sa kanya. At maging sa lahat ng mga manampalataya, yung kayamanan sa sidang lupang ito, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-asa ng muling pagkabuhay, at ang kapangyarihan nagmumula sa Diyos. Merong mga panalita si John MacArthur, sabi niya, nung siya nabubuhay pa, habang ako'y tumatanda, lalo kong pinagtitiwalaan ang kasapatan ng kasulatan at lalo kong hinahangad ang langit. Kaya't ngayon, ang kanyang pagnanais ay natupad na. At ang kanyang buhay ay patunay na mensaheng dala din ni Pablo sa 2 Korinto, kabanatang 4. Na makikita natin na ang tunay na kayamanan ay hindi yung panlabas o yung mga material na bagay, kundi ang walang hanggang kalulatian. Walang hanggang kalulatiang taglay sa kabila ng ating mga kahinaan. Kaya tinanya ko po yung buksan ang ating mga Biblia na sulat din ni Pablo. Sa ikalawang sulat niya sa Korinto, 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to verse 18. 2 Corinthians chapter 4 from verse 7 to verse 18. Babasahin ko po sa Tagalog. Dahil ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ay tunay, ito ay walang pagkakamali, ito ay walang anumang butas, ito ay sapat sa buhay nating mga tao, higit sa ating bilang isang iglesia. Verse 7, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga hisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi naghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng panampalataya na gaya ng nasulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nakikisampalataya at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Na aming nalaman na ang bumuhay na mag-uli sa Panginoong Yesus ay siya ring bubuhay na mag-uli sa amin na kalakip ni Jesus at ihaharap kaming kasama ninyo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo,
upang ang biyaya na pinarami sa pamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluwalhati ng Diyos. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw, sapagkat ang aming magaang kapighatian na isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kalwatiang walang hanggan. Verse 18, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Palain po ng Diyos ang pangaral, pagbasa ng kanyang salita at nawa samahan tayo ng Espiritu ng Diyos upang tayo ay pagpala ng mga katotohanan niya. Tayo po muna ay lumapit sa Kanya sa panalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay lumalapit, Panginoon, sa iyo. Sapagkat sa oras na ito, muli kami po mag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, ng aming mga sarili, aming ilapit, Panginoon, sa iyo. Maging bukas kami, O Diyos, ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming kaluluwa. Inuwa, O Diyos, kami katagpuin ng iyong mga salita. Gaya, Panginoon, ang aming nabasa at pag-aaralan, kami tulad sa isang sisidlan na mahina, marupok. Ay ito'y sa kadahilan, O Diyos, upang maihayag ang kulatian na inyong pinagkatiwala sa amin, yung kayamanan, ang ebanghelyo ng aming Panginoong Yesus. Kaya nawa, tulungan niyo po kami, O Diyos, humingi kami patuloy ng inyong awat habag, na kami samahan ng inyong Santong Espiritu, nang sa gayon, O Diyos, magkaroon po ito sa amin ng bunga, ng kapakinabangan. Hindi lang po namin ito marinig, kundi ito yung makapangyarihang humamon sa bawat buhay ng bawat isa. At tinaplanan din po namin maging aming mga bisita ngayon, sila na marahil wala pang pagkakilala sa Panginoong Yesus. Kaya nawa, O Diyos din, ang tumilos sa kanilang mga buhay, nang sa gayon makita nila yung kayamanan, ang tunay na kayamanan ng ebanghelyo ng aming Panginoong Kristo. Samahan niyo po kami, O Diyos. Humingi din kami ng kapatawaran sa aming mga kulangan, sa aming mga nagagawang mga pagkakasala. Nawa, patuloy na ang iyong biyaya, O Diyos, sa amin, sumagana. Muli, sa pangarap kong ito, nawa ang maitanyag ang iyong kalatian, O Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ating pong nabasa ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo. Ito'y sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung saan dito sa kanyang sulat, ito'y kanyang isinulat sa Iglesia ng Korinto sa pagkatanggol, pagde-defend ng kanyang sarili, sapagkat merong mga tumutuligsa o merong mga kalaban si Pablo sa Korinto. Sila yung mga bulaang propeta, nangangahulugan sila yung hindi mga totoong apostol. Sila yung mga tagapagturo ng kamalian, hindi makabiblika na katotohanan. Sila yung mga tinatawag na mga super apostles, na kung saan, sa pangalan pa lamang ng super apostles, pinagmamalaki nila yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga credentials, yung kanilang mga accomplishments, yung kanilang mga nagawa, yung kanilang eloquence, yung kanilang pagsalita, yung kanilang galing, at yung kanilang pinanggalingan lahi. At dahil dito, tinutuligsa nila ang mga kahinaan ni Pablo. Dahil si Pablo, kung kailan titingnan sa pantaong panaw, ay naroon yung samot-saring naranasan ni Pablo, naroon yung mga pag-uusig, yung mga kahirapan, yung mga kahinaan. Ito yung pinupulot nila sa buhay ni Pablo, kaya sinasabi nila hindi siya tunay na apostol. Tinutuligsan nila ang kahinaan ni Pablo, maging ang kanyang pagpapakababa at mga paghihirap na sinasabing hindi siya nararapat sa pagka-apostol. Subalit dito sa sulat ni Pablo, hindi kanyang tinugunan. Tumugon si Pablo hindi sa pamagitan ng pagmamalaki ng mga makamundong katagumpayan. Kasi kung ating makakilala si Pablo, meron siyang may pagmamapuri sa kanyang credentials. Pero hindi ito yung kanyang penangnan. Kung ano yung kanyang panglupa na mga katagumpayan. Kundi hindi niya kinahiya yung kanyang mga kahinaan. Kundi sa kanyang mga kahinaan, ito yung kanyang
tinugon o kanyang tinayuan. Hindi niya ikinahiya yung kanyang mga kahinaan sa paghihirap kung ito'y para sa ating Panginoong Hesukristo. At dito sa chapter 4, inihahambing niya ang kalatian ng Ebanghelyo sa kahinaan nating mga tao. Hindi kinaila ni Pablo na ang mga lingkod ng Diyos ay dumaraan sa mga matitinding mga paghihirap, mga matitinding mga pighati, mga inuusig, ibinabagsak. Pero sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, hindi sila nawawalan ng pag-asa sapagkat yung biyaya ng Diyos ay lubos na nahayag sa kanilang kalagayang ito. Lahat ng bagay na ito ay lubos na naranasan ni Pablo sa kanyang buhay, paglilingkod. Subalit natili siyang nakatayo sa kanyang pananampalataya. Kung yung pag-aaral ang buhay ni Pablo, kung babalikan natin kung paano siya naglingkod sa ating Panginoong Diyos, naroon yung kanyang devotedness sa paglilingkod sa Panginoong Yesus. Naroon yung kanyang katapatan sa pangaral ng salita ng Diyos. Sa kabila ng samot-saring mga naranasan niya para sa kanyang pananampalataya. Kung ating imagine, how about tayo? Kung ating isipin na si Pablo ay merong siyang taglay na kakayanan na wala tayo, ito yung sikretong ni Pablo ang ating makikita. Hindi ito dahil sa siya'y merong natanging kakayahan or natanging biyaya na ibinibigay sa kanya, kaya siya'y nakapagpatuloy, kaya nagagawa niyang maging matatag. Kundi dahil nakatingin siya sa pangako ng Diyos sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo at sa kalatiang naghihintay sa Kanya. Yun yung pinanghahawakan ni Pablo na sa kanyang paglilingkod para sa Panginoong Yesus, bagaman siya nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, pag-uusig, siya nanatiling matatag sapagkat meron naghihintay na kalatian. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng mga gayong bagay, siya muling binuhay ng Diyos. At tayo na mga kaisa ni Kristo, bagaman tayo dumanas din ng iba't ibang mga pagsubok, pag-uusig, magiging gayon din tayo. Yun yung naghihintay sa atin. At yun yung joy, yun yung katagan ni Pablo. Kaya naman hinihimok niya ang lahat ng mananampalataya na maging gayon din. Gayon din nila tingnan ang kanilang mga naranasang mga pagsubok na siyang pagkakataon. Tingnan din natin na yung mga pagsubok, kung tayo naging tapat sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, anumang ating maranasan, yun yung mga pagkakataon upang mas matanyag at maitanghal ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, na daladala ang pasang, daladala yung lahat ng mga bagay na ito, lahat ng ating naranasan sa buhay na ito. Yung pag-asa na anuman ang ating mangyari sa atin, hindi ito papantay. Hindi ito lelebel dun sa mga bagay na darating, sa kalatiang darating. Kahit ngayong umaga, nais ko pumabigay sa inyo ng mensahe mula dito sa ating teksto. Ito po yung ating mensahe. Na ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa ating kahinaan habang tayo'y nakatuon sa kalatiang walang hanggan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa ating mga kahinaan habang tayo'y nakatuon ang ating paningin sa kalatiang walang hanggan na darating. Kahit mula po dito, meron dalang bagay tayong makikita. Una, dapat nating makita na tayo ay marupok na isidlan na merong dalang makapangyarihang pag-asa. Then pangalawa, dapat magkaroon tayo ng pagtitiis. Tinitiis natin ang paghihirap dahil nakatuon tayo sa kalatiang walang hanggan. So una, tingnan po natin. Tayo ay marupok or may hinang hisidlan, vessel, weak vessel, vessel of clay, na mayroong dalang makapangyarihang pag-asa. Yan po yung ating makikita sa from verse 7 to verse 12. Kung paano dinemonstrate o inilarawan ni Pablo na sila ay may hina, sila ay marupok, sila ay dumaranas ng iba't ibang mga pag-uusig, iba't ibang mga kahirapan, subalit hindi sila natitinag sapagkat merong biyaya ang Diyos. At sa kailang kahinaan ito, mas higit na nagmamanifest sa kanila yung biyaya ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang kalatian. So tingnan natin yung una.
makikita natin na yung kahinaan ng tao, ito'y talagang nilayo ng Diyos or kanyang minabuti upang ipakita ang di matutumbasang kapangyarihang nagmumula sa Kanya. Kung ating makikita yung sinabi ni Pablo dito, ating babalikan yung verse 7, ang sabi niya, ngunit taglay namin. Ibig sabihin, nasa kanila, tangan nila, ipinagkatiwala sa kanila, yung kayamanang ito. Meron siyang tinutukoy na kayamanan. Hindi siya sa kanyang sarili, kundi merong ipinagkatiwala sa kanyang kayamanan. Pero dito, yung paglalarawan niya ng kanyang sarili, taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. Marupok na mga sisidlan. Sa anong kadahilanan? Upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at hindi sa aming mga sarili. Ito talaga yung layunin ng Diyos sa ating mga kahinaan. Ito yung nilayon niya upang sa ating mga kahinaan, matanyag at may tanghal yung kanyang kalatian. Sa anong kadahilanan? Upang yung kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at hindi sa ating mga sarili. Ipinapakita dito na tayo bilang tao, bilang mga mananampalataya ay sidlang lupa. Clay of jars. Ano bang ibig sabihin nun? Kung tayo makakita ng mga sidlang lupa, lalo na noong unang panahon, kung ating titingnan yun, walang anumang kagandahan sa kanya. Hindi siya kapansin-pansin. Siya ay pangkaraniwan. Hindi siya kahali-halina. Siya ay marupok, madaling mabasag. Ngunit sa atin, bagaman ganito yung description o paglalarawan sa atin, maging kina Pablo, bagaman sila yung mga jars of clay, pangkaraniwan, marupok at madaling mabasag. Ngunit sa atin, nilagay ng Diyos yung pinakamahalagang kayamanan na tumutukoy sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo sa ating sarili mahalaga, kundi yung pinagkatiwala sa atin yung mahalaga. Yung ebanghelyo, yung kalatian ng Panginoong Hesukristo. Yun yung mahalaga. Ang kaliwanagan ng pagkilala sa kalatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ginamit ni Pablo diyan yung image ng clay jars. Gaya ng binanggit natin, isa yung pangkaraniwan lamang na isidlan nung time nila Pablo upang ipakita na walang anumang kalatian sa mga isidlan. Wala itong kabuluhan sa kanyang sarili at nagkakameron lamang ito ng gamit or nagkakameron lamang yung isidlang ito ng halaga kapag merong bagay na inilaman o inilagay dito. At sa atin bilang mga mananampalataya ay gayon. Tayo ay sidlang lupa at nagkaroon lamang tayo ng halaga dahil ipinagkatiwala sa atin yung ebanghelyo upang ipakita yung kapangyarihan na nagmumula sa Diyos at hindi sa ating mga sarili. Kaya naman dito, inarawan ni Pablo kung gaano ito nangyayari sa kanyang buhay. Paano ito nangyayari sa mga lingkod ng Diyos, kung gaano sila kahina. Sa verse 8 to verse 9, kung inyong mapapansin, inarawan niya sa atin yung kanyang patuoy o yung kanyang karanasan sa paglilingkod sa Panginoong Yesus. Ang sabi niya sa verse 8 to verse 9, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Gayon may hindi naghihinagpis. Nangatitilihan. Gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig. Gayon may hindi pinababayaan. Inlulugmok. Gayon may hindi nangasisira. Kung niyo mapapansin dito, merong maitinding mga naranasan si Pablo. Merong 4 na binanggit siya dito. Ginigipit. Nangatitilihan. Pinag-uusig. Inlulugmok. Pero hindi doon nagtapos si Pablo. Bagaman na pinapakita na yung kanyang kahinaan, hindi doon nagtatapos. Kanya itong tinutumbasan niya ito ng biyaya ng Diyos na ibinibigay sa kanya. Bagaman sila ginigipit, hindi sila nanghihinagpis. Bagaman sila nangatitilihan, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Bagaman sila pinag-uusig, hindi sila pinababayaan. At bagaman sila iniulugmok, hindi sila nangasisira. Ipinapakita ni Pablo yung 4 na pares ng paghihirap at katapatan ng Diyos sa kanilang buhay.
na sa kabila ng lahat ng ito, hindi pinabayaan ng Diyos si Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoong Hesus. Bagkus ating makita na sa kanyang mga kahinaan, ang ebanghelyo ay lalong naipapahayag sa gitna ng kanyang mga paghihirap. Ito yung isang serye ng contrast kung ating makikita sa kanyang kahinaan at yung mga biyayang pinagkakalob sa kanya. Mga matinding karanasan ng paghihirap, ngunit merong biyaya na nagpapangatili sa kanya. Ginamit ni Pablo yung mga matinding salita dito sa Griego para ipakita ang hindi pagkatalo o pagkabagsak sa kabila ng mga pagsubok. Pagpapakita na ang buhay Kristiyano talaga, in reality, ay hindi ligtas sa anumang pasakit, sa anumang kahirapan. Ngunit sa kabila nito, meron tayong panagumpay dahil ng ating Panginoong Diyos. Ito talaga yung picture ng Christianity. Hindi ito para tayo abutin natin yung ating mga pangarap, maging maayos yung ating buhay o matapos yung ating mga problema. Ito yung paikisama sa ating Panginoong Hesus sa kanyang mga kahirapan. Subalit, bagaman tayo nahihirapan, meron tayong pag-asa ng panagumpay sa Panginoong Jesucristo. Yun yung tinutukoy naman ni Pablo sa verse 10 to verse 12. Nagpapatuloy siya, sabi niya, laging saan man sila naroon, saan man sila magtungo sa kanilang paglilingkod, ito nakaakibat na lagi sa kanilang buhay. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Yung kanilang pakikiisa sa Panginoong Jesucristo, kaya't sila ay nakakaranas ng iba't ibang mga pag-uusig, iba't ibang mga kahirapan, kagaya ng naging buhay ng Panginoong Jesus. Bilang naging kaisa ni Jesus, ito yung ginagawa nila Pablo, nagtatapat sila sa pagsunod sa pangaral ng Ebanghelyo. Nang sa gayon, yung kanyang kamatayan, magmanikas sa atin, yung kanyang buhay ay mahayag sa ating mga katawan. Ang kamatayan po dito at buhay ni Kristo, tandaan natin, ito dapat ay magkasamang nahahayag sa atin or nakikita sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, mga tagasunod niya. Ang ating kahinaan ay ang plataporma ng kapangyarihan ni Kristo. Ito yung pagkakataon upang yung kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo ay mahayag. Inilalagay ng Diyos ang ebanghelyo sa agay nating mga marupok, mga mahinang tao upang ipakita na ang kapangyarihan talaga ay nasa Diyos, wala sa ating sarili. Kaya't sa ating mga paghihirap, ipinapakita ng Diyos ang katatagan ng kanyang biyaya. Yan yung ating makikita sa buhay ni Apostol Pablo. At sa ating kamatayan, sa ating pagkamatay sa sarili, ang buhay ni Kristo ay nahayag. Ito marapat yung ating maging motibasyon kaya tayo nabubuhay upang mahayag ang buhay ni Kristo. Nang sa gayon, bagaman tayo makaranas ng mga kahirapan, mga pag-uusig, ay magkaroon tayo ng tibay, ng katatagan. Kaya para kina Pablo, ang kanilang kahinaan ay hindi dahilan upang sila'y umurong o tumalikod sa kanilang pananampalataya. Hindi ito yung nangyari sa buhay nila Pablo, kundi yung kanilang buhay sa kanilang kahinaan, tinitingnan nila ito na plataforma, pagkakataon upang ang kapangyarihan ng Diyos ay magningning sa mundo. Ito nagsisilbing katatagan ni Pablo. Hindi niya ikinahihiya ang kanyang kahinaan. Hindi niya ikinatatakot ang kanyang karupukan sa pagiging sisidlang lupa. Sapagkat sa ganitong anyo, yung kayamanan na nasa kanila, yung kayamanan ng Ebanghelyo, ay mas matingkad na naihahayag. Kaya dapat tayong tandaan na ang mahalaga sa ating buhay ay hindi ang ating mga sarili, kundi ang kayamanang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ang kalagayan ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Kaya't ang pagdurusa ng mga lingkod ng Diyos, ang pagdurusa ng mga alagad ng Diyos, yan ay daluyan ng kapahayagan ng buhay ni Kristo. Yan ay plataforma ng kanyang kalatian. Kaya't bilang punto, dapat nating makita na sa ating kahinaan,
na ihahayag ang kapangyarihan ng Diyos at ang kalatian ng Ebanghelyo. Sa ating mga kahinaan, na itatanghal ang kapangyarihan ng Diyos at yung kalawalhatian, yung kadakilaan ng Ebanghelyo. Palagi dapat natin tingnan ang katotohanan ng tayong lahat. Hindi lang sila Pablo, hindi lang lamang yung mga naglilingkod, hindi lang yung mga pastor, yung mga misyonaryo, tayong lahat sa katotohanan ay mga sidlang mga lupa, likas na mahina at marupok. Marupok, mahina sa kasalanan at sa kamatayan. Yan yung realidad bilang tao. Ngunit, bagaman yun yung katotohanan o realidad, sa atin ipinagkaloob ang kayamanang hindi nasisira. Bagaman tayo masira, merong kayamanang hindi nasisira na ipinagkaloob sa atin. Yung gospel ng Panginoong Yesus. At yun yung pinapayanan lagi ni Pablo sa kanyang mga sulat. Yun yung kanyang pinanghuhugutan sa kanyang sulat sa Roma, chapter 1, verse 16, kung saan sinabi niya doon, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa mga Griego. So bagaman naalaman ni Pablo yung kanyang susuungin, yung kanyang kakaharaping bansa, yung Roma, hindi ito pabasta-bastang bansa para ma-penetrate ng simpleng tao sa kanyang akayanan. Wala siyang anumang akayanan. Pero dahil tinitingnan niya yung kayamanang inilagay sa kanya, yung ebanghelyo, ito yung kapangyarihan ng Diyos na walang anumang tutumbas, na lahat ng tao ay maaaring maapektuhan, magkaroon ng kaligtasan. Dapat nating makita na yung mga kahinaan natin, yung ating mga karanasan ng mga pasakit, yan po ay mga daan upang maipakita ang liwanag ng biyaya ni Kristo sa ating buhay. Magaya din sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 12 verse 9, kung saan nandun yung binabanggit niya yung kanyang tiniksalaman. Sabi ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Masigit na nakita sa ating mga kahinaan. Ginagamit ng Diyos ang mga babasagin at di kahali-hali ng mga sidlan upang mas lalong lumiwanag ang liwanag ni Kristo. Hindi yung pinapakita niya sa kanyang surat din sa unang Korinto, na pinilit ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain ang mga marunong sa kadahilanan upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. At bilang implikasyon na dapat nating makita po dito, ito yung sinasabi sa atin, hindi mo kailangan na maging malakas o perpekto upang maging instrumento ng Diyos. O mong isipin na dahil hindi ka pa malakas, hindi ka pa matured enough, hindi ka pa ganap, ay hindi ka maaaring maging instrumento ng Diyos. Yun yung panawagan sa atin. Kung tayo mga mananampalataya, bagaman marami tayong kahinaan, ang masigit nating palangnan ay yung kanyang kapangyarihan. Maging tapat tayo sa kanya sa ating mga pagod at makikita natin yung kanyang lakas, yung kanyang kapangyarihan. Ang sabi ni Kent Hodges sa kanyang aklat na Sufficient for Ministry, God is not looking for gifted people or people who are self-sufficient. He is looking for inadequate people who will give their weakness to Him and open themselves to the ministry of the Holy Spirit and the transforming grace of the new covenant as it is ministered by Christ Jesus Himself. Ang sabi po dito, hindi ang Diyos naghahanap ng mga gifted na mga tao, na mga taong sufficient sa kanilang sarili, kundi ang hinahanap na yung mga inadequate, yung mga mahihina, upang yung kanyang kapangyarihan ay mas sigit na mahayag sa kanilang mga buhay. Dapat itong mag-goal sa atin ng pagpapakumbaba, na kung saan bunga ng pagkaunawang tayo'y hisidan lamang na mahina. Hindi tayo iniligtas upang ipagmapuri ang ating sarili, kundi upang ipahayag si Kristo. Yun yung palagi natin tandaan.
Kahit tayo mga mananampalataya na palagi tayong delikadong ma-divert palagi ng ating sariling ating itaas. Palagi natandaan na ang kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi sa layo na may taas ang ating mga sarili, kundi si Kristo. Ang kahinaan ay daan para maranasan natin ang biyaya at presensya ng Diyos sa mas malalim na kaparaanan. Tulad ni Pablo, ang ating pagdurusa ay pagpapasan ng kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din. Ang pagkasakripisyo natin para sa iba ay kaparaan ng Diyos upang sila ay makatanggap ng buhay. Ang kamatayan ay gumagawa sa atin, ngunit ang buhay ay nasa inyo. Yung sinabi po ni Pablo, ito yung prinsipyo ng paglilingkod para sa kapakanan ng iba. Ang ating pagiging basag o pagiging wasak, hindi ito kabiguan, kundi ito ay posibilidad para sa ebanghelyo na lumiwanag. Kaya naman sa bawat bitak ng ating isidan, mas sumisikat ang liwanag ni Kristo. Kaya naman huwag tayong matakot masugatan para sa ebanghelyo. Huwag tayong matakot na tayo humarap sa anumang mga pagsubok, anumang mga kahirapan kung ito'y para sa Panginoong Yesus. Sapagkat sa kadahilan ng iyon, yung liwanag ng kanyang kalatian ay mas sigit na itatanghal at iahayag sa atin. Ang sabi ni A.W. Tozer, kung papaano ginagamit ng Diyos ang isang manampalataya, ang isang alagad niya. Ang sabi niya, before God uses a man greatly, He must first break him greatly. Ang ibig sabihin, sa isang taong ginagamit ng Diyos, siya yung nakikita ang kanyang sarili na na basag, na lubos lamang na umaasa sa Diyos at siya yung makapangyarihang gagamitin ng Diyos. Kung nakikita niya na ang buong kapangyarihan ay nasa Diyos at wala sa kanyang sarili. Subalit ang problema, maraming mga Kristiyano ang hindi nakikita kung gaano sila kahina. Maraming mga tao, mga Kristiyano, ang hindi nakikita kung gaano sila karupok. Ito yung dahilan kahit hindi nila lubos na pinapahalagahan ang kapangyarihan ng Diyos. Ito yung dahilan kahit hindi nila nakikita yung liwanag ng ibang buhay. Ito yung dahilan kahit hindi sila lumalapit sa Diyos sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At ito rin yung dahilan kahit binabaliwala nila yung mga kaparaan ng biyaya, ang pag-aaral ng Biblia, panalangin, pakikisama sa kapatiran, pagsamba. Marahil ang dahilan kahit hindi ka lumalago sa iyong pananampalataya, kahit hindi nakikita sa iyo yung katotohanan ng Ebanghelyo, ay hindi dahil mahina ka lamang, kundi dahil hindi mo nakikita kung gaano ka talaga kahina. Dapat natin makita yan. Nang sa gayon, mas sigit tayong umasa sa biyaya, sa kapangyarihan ng Diyos. Ito marapat yung magtulak sa atin para pahalagahan yung kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito marapat ang magbigay sa atin ng katatagan at pag-asa sa kabila ng mga kahinaan. Kung ang ating mga ginagawa ay para sa Panginoong Jesucristo, kung ito'y para sa kalwaltian ng Panginoong Yesus, bagaman tayo marupok, naroon na mas sigit na nahahayag ang kalwaltian. Kaya naman bilang babala sa atin, mag-ingat tayo sa pagkatiwala at pagmamapuri sa ating sariling lakas. Gaano man kaliit yung ating maging paglilingkod o yung ating ginagawa sa Panginoong Yesus, huwag nga tingnan na meron tayong kapasidad o kakayanan para atin itong mapamahalaan sa ating sarili. Wala tayong anumang kakayanan. Tayo mahihina. Tandaan natin, hindi tayo yung kayamanan. Hindi tayo mahalaga. Tayo sidlan lamang. Kapag ang sarili na natin ang naiitaas, naiibaba, at lumalabo ang liwanag ni Kristo sa iyong buhay. Kung sino yung mas sigit na nakikita sa iyong buhay, kung ito yung iyong sarili ang mas naitanghal, mas hindi nakikita
ang liwanag ng Panginoong Yesus. Pero kung wala ka sa iyong sarili, nandun yung iyong pagpakababa, sa iyong mga kahinaan, mas sigit na naitanghal ang Panginoong Yesus. Kaya't bilang katanungan, sino ang iyong binibigyan ng pagpapahalaga sa iyong buhay? Sino yung mas naitatanghal or nakikita ng mga tao sa iyong buhay? Ito ba yung iyong sarili? O ito ba si Kristo? Kaya't bilang hamon sa ating unang punto, bilang hamon, hayaan mong gamitin ng Diyos ang iyong mga kahinaan upang ipakita ang kanyang dakilang kalakasan. Tanggapin mo yung iyong kahinaan. Ito yung realidad ng sa gayon, mas sigit na makita yung kalatian ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Yung maalala, ginamit kong bilang isang case or storya si Johnny Erickson Tada, na kung saan siya ay naparalisa sa murang edad dahil sa aksidente. Siya ay nalumpo, walang anumang kakayanan sa kanyang sarili. Subalit sa halip na siya ay magreklamo, ginamit niya yung kanyang kapansanan, ginamit niya yung kanyang kalagayan upang ituro o ipangaral si Kristo sa milyong-milyong mga tao. Sinabi niya, habang ako'y lalong mahina, lalong kailangan kong sumandig sa Diyos. At habang ako'y sumasandig sa Kanya, lalo kong natutuklasan at nakikita kung gaano siya kalakas. So ang susi para makita natin yung dakilang biyaya ng Diyos at yung kanyang dakilang kalakasan, makita natin talaga yung ating kahinaan. Yung kanyang buhay ay patunay na ang kahinaan ay kasangkapan ng Diyos. Kasangkapan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. How about sa atin? Sa ating mga mananampalataya ngayon, tayo ba ay naroon yung buhay na paipag-isa sa kamatayan ng Panginoong Yesus? O ang tanong sa atin, yung bang ating mga kahirapan, mga pasakit na ating naranasan, meron bang dahil tayo'y nasa paglilingkod sa Panginoong Yesus? O ang ating bang mga naranasan mga kahirapan, mga pasakit ay dahil lamang din ng ating sarili? Yung dapat yung ating unang-unahin. Pumunta tayo dun sa tamang track na maging ang dahilan ng ating mga paghihirap, mga pag-uusig ay dahil ng ating paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. Yun yung buhay Kristiyano at yung panawagan sa atin. Huwag nating hanapin ang ating sarili. Hindi tayo yung mahalaga, kundi yung ebanghelyo ng Panginoong Yesus na ipinagkatiwala sa atin. Second point, makikita po natin sa ating mensahe sa buhay nila Pablo yung katotohanan na tinitiis natin. Tinitiis ng mga manampalataya ang paghihirap dahil nakatuon tayo sa kalulatian walang hanggan. Yun po ang point yung tukoy ni Pablo sa mga sumusunod na mga talata, 2 Corinthians 4, from verse 13 to verse 18. Makikita po natin dito na sa halip na sila Pablo ay tumingin sa kanilang kasalukuyan na mga pagdurusa, kumbaga makakulong na lang yung kanilang kaisipan sa samot-saring mga pagdurusa nilang naranasan, sa halip na ganoon, itinuon ni Pablo o inilagay niya yung kanyang panaw sa mga bagay na hindi nakikita. Yung pangako, bagaman hindi nakikita, ito'y totoo. Yung pangako ng muling pagkabuhay at luwalhating walang hanggan na darating. Sabi nga sa verse 13, pinahayag niyang sumasampalataya ako kaya't nagsasalita ako. Ito'y kanyang kinuha mula sa Psalms 116 verse 10, kung saan yung salmista ay nagtapat ng panampalataya sa gitna ng kanyang hirap. At dahil siya sumasampalataya, niniwala siya, yung kanyang paningin ay nasa pangako ng Diyos, kahit hindi ito yung nagiging dahilan para siya minto. Siya nagsasalita pa rin, nangangaral pa rin sa kabila ng mga kahirapan. At si Pablo ay nagsasalita ng ebanghelyo dahil sa panampalatayang hindi tumatalikod.
sa kabila ng pagdurusa. Kung tayo niniwala sa mga pangako ng Diyos, naroon dapat tayo patuloy sa ating paglilingkod. Sabi nga sa verse 14, na aming nalaman, ano yung pangakong yon? Na aming nalaman na ang bumuhay na mag-uli sa Panginoong Yesus ay siya ring bubuhay na mag-uli sa amin na kalakip ni Jesus. At ihaharap kaming kasama ninyo. Yung makikita, ito yung dakilang pangako ng Diyos sa mga alagad niya, sa mga naglilingkod para sa Kanya. Merong pangako ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus. Kung paanong binuhay na maguli si Kristo, tayo mga mananampalataya, naging kaysa ni Kristo, ay magkakaroon din ng pagkabuhay na maguli. Ano yung hope doon? Sa pagkabuhay na maguli, naroon na yung katawang ibibigay sa atin na walang kasiraan, wala nang kahirapan, wala nang kamatayan, wala nang kasalanan, wala nang pasakit o pagdurusa, purong kagalakan at paglawalhati sa ating Panginoong Diyos. Yun yung ating hope. At yun yung kalakasan nila Pablo o pag-asa nila Pablo. Ang pundasyon ng ating pag-asa ay ang muling pagkabuhay. Kung si Jesus ay nabuhay, tayo rin ay bubuhayin. Dagdag pa ni Pablo, sabi niya sa verse 15, upang ang biyaya na pinarami sa pamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa kawalhati ng Diyos. So ngayon sa kasalukuyan natin naranasan, yung ating pagtitiis, ang layunin or purpose ng lahat ng ating pagtitiis ay upang ang biyaya ay lumaganap. At sa paglaganap ng biyaya, dumarami ang pasalamat at lumuluwalhati sa Diyos. Lahat ng hirap sa ministeryo ng ating makikita ay worth it. Meron man tayong ating mabanggit yon sa ating mga pagsisikap sa pag tayo merong desire na bagay or mga pagkakataon na ating pagsikapan at nakuha yon, bagaman merong hirap, sabi natin worth it. Pero kung meron man talaga na worth it, ay ito yung paghihirap para sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ang resulta ay ang kalutian ng Diyos at kaligtasan ng marami, worth it. Ang lahat ng ating paghihirap, hindi ito sayang. Ito yung nagtatagal ng pangwalang hanggan. Sabi pa ni Pablo sa verse 16, bagamat sa kailang naranasan yung kailang pagkataong labas, yung kailang pisikal na katawan, bagamat ito'y tahina, ngunit yung aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Habang ang ating katawan ay humihina, yung realidad sa atin, habang ating katawan ay tumatanda o nahihirapan, sa atin bilang mga mananampalataya, ang ating espiritu ay pinapalakas araw-araw sa pakipag-ugnayan kay Kristo. Kaya naman sa kabila ng pagkasira ng ating katawan, yung espiritu ay makikita po natin pinapalakas sa araw-araw. Sapagat ang tunay na kalakasan ng Kristiyano ay wala sa panlabas at wala sa pisikal na aspeto, kundi sa spiritual na aspeto, yung panloob. Kaya naman kahit lumalapit sa kamatayan, ang espiritu lumalapit sa kalatian. Ito pa yung isang nakamamanghang panalita ni Pablo. Kung ating makikita yung kanilang mga naranasan dahil ng paglilingkod. Ang sabi niya sa verse 17, sapagkat ang aming magaang kapighatian. Kung nyo makikita o mapag-aaralan yung buhay ni Pablo, grabe yung kanyang naranasan sa paglilingkod. Ilang beses siyang pinagkakampas, pinagbabato, nakakulong, pinag-uusig. Palaging ang buhay ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Ang dami ang naranasan. Pero nakapagtaka ito. Sabi niya, sapagkat ang aming magaan, nakapighatian. So dito, hindi ito, kumbaga, ginagawang mababaw lamang ni Pablo, o parang siya nagsisinungaling, hindi.
Tinitingnan niya ang mga naranasan niya ng bagaang kapigatian sa anong kadahilanan. Sapagat anumang bigat ng pagdurusa, meron siyang pinagkukumparahan. Anumang bigat ng pagdurusa ay hindi kayang tumbasan ang walang hanggang bigat ng kaluwalhatian na inihahanda ng Diyos. So itinatrato niya ngayon ng magaan yung lahat ng kapigatian, mga naranasan niya sa buhay na ito sa paglilingkod sa Panginoong Yesus kasi yung kanyang paningin ay naroon na nakatuon dun sa bigat, walang hanggang bigat ng kalatian na darating para sa kanya. So hindi niya winawalang, kumbaga nagsisinungaling siya na hindi mabibigat yung kanyang naranasan, kundi compared dun sa darating, yun yung mas mabigat. Itong kasalukuyang buhay ito ay isang lamang. Wala sa kalangkingan ng darating na mga bagay na eternal. Walang hanggan. At yun yung pag-asa ni Pablo na yung kanyang mga paghihirap, hindi ito walang kabuluhan. Hindi ito walang saysay. Sapagat itong mga ito yung naghahanda ng kalatian na darating para sa kanya. Kaya naman makikita natin na sa ating paglilingkod, bagaman makaranas tayo ng mga kahirapan, mga pagsubok, makikita po natin na walang anumang paghihirap sayang para sa mga manampalataya. Lahat ng ating ginawa para kay Kristo, ano man ang ating naranasan na ginawa dahil sa ating pagkatapat, sa ating paglilingkod, hindi ito sayang. Kung tayo man ay usigin, kung tayo man ay pahirapan, kung tayo man ay persecute sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kung sa ating pagkatapat, tayo ay layuan ng mga tao, kahit ng ating mga kamag-anak, kahit ng ating mga kaibigan. Kung tayo ay nagtatapat para sa Panginoong Yesus, walang paghihirap na mga sayang. Mas mabigat yung kalatian na darating para sa atin. Kapalit ng pandaliang hirap ay ang kalatiang walang hanggan. Ito yung ginagawa nila Pablo. Kaya sabi niya sa verse 18, kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Yung mga bagay na nakikita, yung mga kasalukuyan nilang naranasan. Merong mga hindi nakikita, subalit merong katotohanan, may pangako na darating. Ang Kristiyano ay tinatawag upang tumingin sa panampalataya. Tumingin tayo sa mata ng panampalataya at hindi gamit lamang ating pisikal na mata. Ang tunay na buhay ay nakatuon sa langit, sa kalatian ng Diyos at hindi sa lupa. Ang panampalataya ay hindi nabubuhay sa panlabas, kundi sa katotohanan hindi nakikita. Si Kristo, yung kanyang kalatian, yung bagong langit, yung bagong lupa. Ang panampalatayang ito ay nagpapalakas sa atin sa gitna ng hirap dahil tiyak yung pagkabuhay na muli. Ang lahat ng pagtitiis, tandaan natin, meron siyang kaakibat na layunin upang lumago ang pasalamat at upang ihanda ang mga manampalataya sa kalatiang walang hanggan. Kung gayon, ang mga kahirapan sa na ito ay hindi walang saysay. Ang mga ito'y bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos upang hubugin tayong mga Kristiyano at ihanda sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang panampalataya ay nagtuturo sa atin na huwag ituon ang ating paningin sa kasalukuyan, kundi sa inaharap na walang hanggan. Yun yung matandaan din, isa sa pangako o isa sa dakilang katotohanan ng salita ng Diyos sa sinabi ni Pablo, lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti nila nag-iisibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay silang tinawag. Yung mga manampalataya. Lahat ng mga bagay, ibig sabihin, hindi lamang siya yung mga positive, mga kasaganaan, enjoyment, kundi lahat, kahit yung mga kahirapan, mga pasakit, lahat ng mga yan, nagkakalakip-lakip upang para sa ating kabubuti.
At bilang punto, makikita po natin na ang walang hanggang kalwatian, yung eternal glory, ang nagbibigay kahulugan at lakas sa ating kasalukuyang pagtitiis. Ang muling pagkabuhay at walang hanggang kalwatian ang nagpapalakas sa bawat Kristiyano sa bawat panahon upang tayo magpatuloy sa gitna ng pagsubok. Ang ating pananampalataya ay dapat tumingin higit sa pansamantalang mga bagay patungo sa walang hanggan. Ang pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo, ito yung batayan ng ating pagtitiis. Ito pa ba yung ating batayan ng pagtitiis? Ating pa bang tinitingnan ito? Ito yung ating pag-asa. Ito yung batayan, ito yung ating lakas. Kaya tayo magtitiis. Ang sabi sa 1 Corinthians 15 verse 17, yung makikita yung katotohanan na tinutukoy dito ni Pablo, ang sabi niya, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Ito yung halaga ng pagkabuhay na maguli. Ito yung ating pag-asa. Walang kabuluhan ang ating pananampalataya kung siya hindi nabuhay na maguli sa mga patay. Kaya naman ito yung dapat nating makita. Dagdag pa ni Pablo, sa ating teksto, tayo mga naging kaisa ni Kristo. Sabi ni Pablo, siya na muling bumuhay kay Jesus ay bubuhay din sa atin. Tayo rin ay bubuhay na muli. Ang panlabas nating katawan ay nanghihina, ngunit ang panloob na tao ay lumalakas sa presensya ng Diyos araw-araw. Ang ating mga paghihirap, tandaan natin, ay pansamantala lamang. Hindi ito mayahambing. Hindi ito may kukumpara sa kalatiang darating. Ang tunay, sabi pa ni Pablo, ito, napakagandang talata sa Romans 8 verse 18. Sabi niya, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalwatiang mahayag sa atin. Hindi karapat-dapat. Yung anumang ating maranasan sa buhay na ito, anumang pasakit o pagdurusa sa ating paglilingkod, hindi siya worthy para ikumpara sa walang hanggang kaharian ng Diyos na darating, walang hanggang kalwatian. Kaya naman sa ating mga mananampalataya, ang totoong Kristiyano o ang tunay na Kristiyano ay hindi nakatuon sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, yung walang hanggang kaharian ni Kristo. Yun yung palaging hamon din ni Pablo. Sa sulat niya sa Colossus 3 verse 1 to 2. Yun yung hamon niya, kung kayo muling binuhay, nakasama ni Kristo. Kung kayo'y naging kaisa talaga ni Kristo, si Kristo ay nakalaan para sa langit. Doon siya yung Panginoon ng kalwatian sa langit. Ngayon, kung kayo ay binuhay, nakasama ni Kristo, naging kasama ni Kristo, sabi niya, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. At sabi pa nga niya sa 2 Corinthians 5:7, yung picture ng mga mananampalataya, sapagkat kami namumuhay sa pananampalataya at hindi sa paningin. Ang sabi ni Scott Hafeman, sabi niya, suffering as a Christian is a sign that God is powerfully at work in our lives, longing for our final redemption, suffering for doing right, and being persecuted for our faith are all evidence that God has begun the good work of making us like Christ. Our suffering consequently becomes a great encouragement to our faith, since those who share in Christ's sufferings know that they will also share in His resurrection. Napakagandang pangako ng Diyos. Yun daw pagdurusa ay tanda na ang Diyos, yung pagdurusa para sa Panginoong Yesus ay tanda na ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa ating buhay. Na inumpisahan niya yung kanyang mabuting gawa, natatapusin niya hanggang sa huli. At tayo sa ating pagdurusa, bagaman tayo nagdurusa bilang naging kaisa ni Kristo, tayo magkakaroon ng kabahagi rin sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya't bilang implikasyon, huwag nating sukatin
Huwag nating sukatin ang ating buhay ayon sa kung ano ang estado natin sa kasalukuyan, kundi ayon sa pangakong naghihintay sa atin sa walang hanggan. Huwag nating maging batayan ng ating buhay kung ano yung ating estado sa kasalukuyan, kundi ayon sa pangako naghihintay para sa atin. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa ating naririnig, kundi paglalagay ng ating paningin sa hindi nakikita. Ang bawat paghihirap ay hindi walang kabuluhan. May lain ng Diyos sa bawat pasakit. Ang panlabas na pagkasira ay hindi dapat maging katumbas ng panloob na panghihina. At ang pansamantalang mga bagay, kayamanan, kalusugan, kasikatan ay hindi dapat pag-ugatan ng ating pag-asa. Sapagkat kapag dito tayo umasa, tayo ay manghihina at madudurog kapag ang mga ito ay nawala. Anong may o-offer ng mundo ay pansamantala lamang. Kapag doon natin itinuon ang ating buhay, dahil ito'y pansamantala lamang at nawala, guguho ang ating pag-asa. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, yung kalatian ng Diyos, ito yung walang hanggan. Hindi guguho ang ating pag-asa kapag atin itong inilaan sa Diyos. Ang kalatian sa hinaharap ay napakabigat na hindi mayahambing sa anumang hirap sa kasalukuyan. At ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang kasiguraduhan ng ating pag-asa. Sabi ni Samuel Rutherford, ang langit ay sapat na kabayaran sa lahat. Meaning, ano man ang ating maranasan sa lupang ito, sa langit na naghihintay sa atin, kasama ang Diyos, naroon na makikita natin na hindi walang kabuluhan ang lahat ng ating naranasan sa paglilingkod kay Kristo. Kaya yung katanungan po na nais kong itanong sa bawat sarili natin ay ito. Nakatuon ba ang iyong paningin sa kalatiang parating? Ang iyong paningin ay nakatuon sa kalatian ng Diyos, sa mga bagay na parating, sa panginaharap na mga bagay, sa pangako ng Diyos? O ito ba'y nakatuon lamang sa kasalukuyan at temporal na mga bagay? Kaya't bilang babala, mag-ingat tayo sa pagkaabala sa mga bagay na panlupa. Hindi ko po sinasabi na huwag tayo mag-abala sa mga bagay na panlupa, kailangan niya sa ating buhay. Pero ibig sabihin lamang, huwag tayong doon lamang sumentro o umaya ng ating paningin or kaisipan. Mag-ingat tayo sa pagkaabala sa mga bagay na panlupa, kayamanan, kalusugan, kasikatan, kaginhawaan. Lahat ng ito'y pansamantala lamang. Kapag dito natin ibinuhos ang ating buhay, mawawalan tayo ng lakas kapag nawala ang mga ito. Kaya't bilang hamon, ituon mo ang iyong paningin kay Kristo sa muling pagkabuhay at sa walang hanggang kaluwalhatian. Ngayon yung ating lakas bilang mga mananampalataya. Kung niyo pong nakikilala si Richard Wurmbrand, siya po ay isang pastor sa Romania, na kung saan dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoong Hesus para sa cause ng kanyang kaharian, siya ay ikinulong sa loob ng 14 na taon dahil sa kanyang pangaral ng Ebanghelyo. Subalit sa gitna ng paghihirap at pagka-isolate sa kanya, tumanggi siya na mag-compromise sapagkat naroon yung kanyang pag-asa. Ang pag-asa niya ay sa kagalakan sa kalatian darating. Ang sabi niya, sa gitna ng kanyang pagkabilanggo, pag-uusig sa kanya, sabi niya, sa bilangguan namin naranasan ang pinakadakilang kagalakan sapagkat naroon si Kristo. Masigit nila nakikita yung manifestation ng buhay ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Naroon yung kanilang galak na sila naging kabahagi
sa buhay ni Kristo. Kaya't meron tayong agalakan sa naman tayong lugar maparoon kung nandun si Kristo. Kahit tayo nasa buhay na merong kasaganaan, walang anumang naranasang mga problema, kung wala doon si Kristo, wala doon yung kagalakan. Dito si Richard Wurmbrand, hindi ang kalagayan ang kanyang tiningnan ng kanyang pagkabilanggo, kundi ang kanyang tiningnan ay si Kristo at ang kalatiang darating. At hindi yung hamon sa ating mga manampalataya. Huwag nga tingnan pang kasalukuyan. Masigit nating tingnan yung kalatiang darating, ang Panginoong Hesus, ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos sa atin ng mga manampalataya. At bilang konklusyon, nakita po natin dito sa ating passage, itinuturo sa atin ng 2 Corinthians 4 verse 7 to 18, yung kamanghamangang katotohanan ito na ang Diyos ay gumagamit ng mga marupok at mahihinang tao upang ihayag ang kanyang kalatian, ang kanyang kapangyarihan, ang kadakilaan, ang kawalang hanggan, na siya nagbibigay kahulugan, nagbibigay halaga sa pansamantalang pasakit. Kaya naman sa gitna ng ating mga pasakit, mga kahinaan, mga pag-uusig, o hirap sa paglilingkod, huwag nating kalimutan na maaaring tayo ay hisidlang lupa. Ngunit ang Diyos ay naglagay ng kayamanan sa atin at naghahanda siya ng walang hanggang bigat ng kalatian para sa atin. Yung ating pag-asa sa ating paglilingkod. Ito yung pag-asa sa ating mga pagdurusa, bagaman tayong durusa. So, kagaya ng binanggit ko kanina, ating alamin yung ating pagdurusa. Tayo ba ay nasa paglilingkod sa Diyos? Kaya tayo nakakaranas ng pagdurusa. At kung tayo nagdurusa para sa paglingkod kay Kristo, mayroong pag-asa ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At bilang kabahagi niya, magiging gayon din tayo. Tayo manalangin.